sa gabing ito. Preacher po from Malibay 4. Ayan, tama ba? None other than Preacher Edgar Ruaro. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Bati mo naman yung katabi mo. Masaya ako nakita kita ngayong gabi. Ayan. So bago po tayo pumunta sa ating preaching, ay recite muna natin yung ating panata sa ating Panginoong Hesus. Ating basahin pag di nyo na pa-memorize. Pag memorize mo, try po natin i-memorize po. Ready? Read. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Naniniwala po ba kayo dyan? At pag yan po yung ating uri ng kilos natin bilang mananampalataya, ay yung focus natin ay mananatili po yan at sigurado na yung kalooban ng Panginoon po yung ating may sasagawa sa buhay natin. So, una sa lahat po, ako po ay nagpapasalamat sa ating pastor sa pagkakataon na makangaral ngayong gabi. And doon po ako, ang lakas po ng kaba ko. Okay? Iba po yun sa Bible study, iba rin naman po yung ganito. At lalo pag ikaw ay naka-live, no, na magtuturo. Talagang yung kaba ay kahit may lesson, iba pa rin po, no? At salamat po pastor sa tiwala na inyong binigay. Ipag-pray niyo po ako at nawa po ay ang bawat kapatiran na makikinig sa gabing ito ay tumibay, lumakas sa kanilang pananampalataya at maging masigla. Ano? So buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs chapter 4 verse 5. Proverbs 4 verse 5. At kung nandyan na po kayo ay ating pong basahin sabay-sabay. Ready? Read. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa gabing ito. Ikaw po muli ang tumulong sa amin. Sa salita mo na aming pagsasaluhan na inanda po ng aming mahal na pastor. Tulungan mo po na ito ay makatulong sa amin habang nasa journey po kami ng buhay pananampalataya na kung saan ang tanging nais mo sa amin ay makuha namin, maabot namin yung best mo para sa amin. Umasa po kami ng tagumpay gagawad mo sa amin. Banal na Espiritu, ikaw pong tumulong sa akin sa bawat isa. Ito nga po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na po kayong maupo. Ayan. Lalo, pag matagal kang hindi tumatayo po rito talaga. Okay. Okay. So, by God's grace, ay tayo po, alam ko na tayo po ay kanyang tutulungan. So, pagsasaluhan po natin itong hinanda ng ating pastor para sa atin ngayong gabi. Ang pamagat niya po ay, don't be distracted, get wisdom, get God's best. Sino rito po sa inyo na nagnais na gusto mo makuha yung God's best sa buhay mo? Taas nga po ng kamay, tingnan nga po natin kung naintindihan yung God's best. Ayan. Maraming salamat po. Pwede na pong ibaba yung mga kamay. Salamat po. At itong God's best na to, hindi basta-basta po ito nakukuha. Tama po ba? Kahit sa school, sa trabaho, sa negosyo, yung pinakamagagandang karangalan na nakukuha nito, hindi siya basta-basta nakukuha. Even yung journey po natin sa buhay pananampalataya, since the day na nakakilala tayo sa Panginoon, at hanggang ngayon, siguro yung mga ilan dito, 1 taon na, yung iba rito ay nasa 5 years na. Sino ba yung 5 years na? 5 years. Nawala yung 5 years. 10 years. Na mananampalataya. Ayun, mayroon 10 years. 15 years.
Oh, meron. Meron isa. 20 years. Oy, merong isa. Naku, pa isa-isa na. 30 years. 35. 38. Ako yung 38. One time natanong tayo ni Pastor dito, ilang taon ka na sa gawain? Nagkukwenta ako, hindi ko maalala kung ilang taon na. Yung pala, nasa 38 years na pala ako sa gawain ng Panginoon. Along that journey, nung nag-start ako sa ministry, sa gawain, hindi siya madali. Merong tinatawag na mga distractions. Merong mga manggugulo, merong mga bagay na kung saan ititest yung longing mo na magamit ng Panginoon mightily. Na todo gagamitin ka ng Panginoon. At itong mga dumarating sa atin, mga challenges, distractions, ito'y tutulong sa atin upang maging maliwanag, malinaw sa atin, ano ba yung ginagawa mo? Ginagawa mo lang ba yan para sa iyo, sa iyong sarili, para sa iba, o yan ay ginagawa mo para sa Panginoon? At ngayong gabi ay tutungayan natin, at napakaganda po yung talata na sinasabi rito sa Proverbs chapter 4 verse 5, get wisdom, get understanding. Nire-require sa atin to get yung tinatawag na best ng Panginoon. Kailangan meron kang karunungan. Paano malalaman yung kalooban ng Diyos kung wala kang dunong? Tama. So we need get wisdom, karunungan sa buhay natin. Kaya sabi nga po dun sa Ephesians chapter 15 verse 7. At alam ko, inaawit po ito ng mga Sunday school teacher, Sunday schooler natin. Ano yung, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. May pangangailangan. At merong wisdom na kailangan nating matutunan. Ano yung wisdom na yon? Na manatili ang Diyos sa iyo at yung salita niya. Tama? Abide in me and in my words. Ano mayayari? You get God's best. Yung best ng Panginoon. So kailangan natin ng karunungan sa bawat gagawin natin. At nais ko pong tingnan natin yung nandun sa isang talata na kung saan sa James, ay kung hindi pa ako nagkakamali. James chapter 5. At sa ating journey sa buhay pananampalataya, kailangan natin maintindihan to. Ano ho? James chapter 5, verse, check ko lang po. Yung sabi niya po doon, yung maging maingat tayo, circumspectly. Dali lang po. James chapter 5. Ephesians chapter 5. Ayan, salamat po. Verse 15, tama po. Ayan, salamat po. Ephesians chapter 5, verse 15. See then that you walk circumspectly,
not as fools, but as wise. So dito yung mapaalala sa atin, sa journey mo, as you walk, papunta yung God's best sa buhay mo. Ang sabi niya diyan, see then, tingnan mo, that you walk circumspectly, buong ingat as you walk. Kasi baka mamaya, imbes na yung direction mo ay papunta doon sa God's best, yung konting kiling mo lang, iba na yung direction na mapupuntahan mo. Kung sa barko, kung halimbawa 0 degrees yung pupuntahan, papunta ron, konting from the start, konti lang yung tinatawag na kiling mo. Pagdating sa destination, maiba na. Kaya kailangan nating maging maingat. Itong ginagawa ko ba ngayon ay papunta doon sa God's best. And we need God's wisdom sa buhay natin. Upang sa ganon, huwag dumating sa punto ng buhay natin, sayang. Hindi ko na-check. Ilang pagkakataon sa atin hindi natin na-check, nakakalimutan natin. Yung pumunta na sa EDSA nakakalimot. Ay, nakalimutan ko yung susi. Hindi ko ngayon mabuksan yung bahay. Tama po? Bay, nagmamatili ka, hindi mo na-check. Meron ba nakaranas niyan? Ako naranasan ko yan. Nakakalimutan ko yung susi sa bahay. 2 na yun. Okay. Pero nakakalimutan pa. Alam niyo po, is one of the greatest challenges we face in fulfilling God's calling is not a lack of ability. Marami tayong kakayanan sa buhay. May lagay ka lang, mamaya, uy, paano kaya gagawin to? Alamin, paano siya gagawin? Mamaya alam mo na siya. Lahat tayo may abilidad, but a loss of focus. Ito yung kulang po natin. Marami tayong kakayanan, pero yung focus natin iba. Ano? Iba. Kaya itong talatang ito, nire-remind tayo to seek wisdom and understanding. Kasi ito yung tutulong sa atin to stay on the right path and avoid costly distraction. Tama po, ano? Alam, pag may dunong ka, alam mo, tama yung binabagtas mo, aba, panalo po tayo dyan. Costly distraction. We live in a world full of voices. Marami po yan na nakikipag-compete, kumukuha ng attention ko, kumukuha ng attention mo. At kailangan maging maingat tayo. At may pagkakataon na kung saan ay itong competing na mga voices na meron po tayo. Minsan nalilito, ano ba uunahin ko? Ano? Pero tandaan mo, meron kang gustong abutin. God's best. We need guidance. We need God's wisdom. Ano? At mayroong mga tinatawag na kumukuha ng atensyon natin. These are distractions sa buhay natin. Ano ba yung distraction? Okay. Ito yung mga nang panggulo. Ano? Naalala ko na nasa camp tayo. Gusto natin kunin yung pinakamaganda sa dulo, kaya lang mayroon dito mga nakaharang. Distractions. At kailan itong distraction na to, kalimitan, itong babanggatin natin ngayon, maaaring nakaka-relate ka rito. Ano po? So tingnan natin. Ano ba yung mga distractions na maaring kumukuha ng attention natin para kung saan kinukuha yung attention natin nang sa ganun hindi natin makuha yung God's best. Number 1 dito na gusto na matutunan natin ay yung tinatawag the distraction of popularity. Ayan. Popularity. Sikat. Gusto mo, ikaw yung sikat sa lahat ng bagay. Ano mang gawain, gusto mo, ikaw yung laging tinatawag. Gusto mo, ikaw yung tinatawag na focus of attention. Ano? Popularity. Naranasan po ito at nasubukan po dito si Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 10. Ang sabi niya po diyan, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men, or if I yet please men, I should not be the servant of God. Kung ang intention po natin
is to please men. Sabi ng Bible dito sa bandang dulo, sabi ng apostol, hindi dapat ako naging servant ni Kristo. Ano? Kung popularity, to please people ang gusto mo. Ano? So isa po yan. Kapag tayo over concerned sa tinatawag na sasabihin ng tao, tandaan po natin, nagiging distracted to from God as called me to do. Yung gustong tawag ng Panginoon, ito gusto kong gawin mo anak eh. Pero kung ito yung focus ng buhay mo, ay sigurado na ito'y madidistract yung God's best. Makuha mo yung God's best. Number 2, the distraction of pleasure. Kasiyahan. Nako, lahat yan gustong-gusto, masaya. Kasiyahan. Pero pagdating sa tinatawag na nasusubukan tayo, yung pagdating sa gawain ng Panginoon, minsan pinipili natin yung pleasure, yung kasiyahan, kaysa yung mahirapan tayo. So pleasure. Ano sabi diyan ni dito sa Hebrews chapter 10, verse 25. Ito naman kay Moses. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. May kasiyahan po. Kahit sa sin meron. Kaya lang pansamantala po yan. Enjoyment and comfort are not wrong. Hindi naman po masama yan. Minsan kailangan natin yan sa buhay natin. But when they become the main pursuit, they replace God's purpose in my life. Ito yung pinaka-main eh. So pag yan ang pinaka-main, yan din yung laging magagawa. Tama po. Pleasure. Gusto mo masyal doon. Gusto kong maglaro. Samantalang, halimbawa, is kasama ka sa, meron kayong Bible study. Ang sipag mo sa laro, pero pagdating sa Bible study, hindi ka makita. At minsan, naglalaro ka. Meron kayong gawain. Pinipili mo yung gawain mo than sa gawain na meron ka. May mga ganyan. Distraction. Kasi yung gustong-gusto mong gawin eh. At alam niyo po yan, naintindihan nyo. Nararamdaman nyo po yan, nakikita nyo po yan. There are some na nadidistract. Imbes na gawa kasama sa Bible study, kasama dun sa visitation, kung saan-saan sila napupunta. Iba yung pinipili. Distraction. Kasi masaya yun eh. Doon siya fulfilled eh. Gawin yung gusto niya. Kung saan siya nasisiyahan. Pero tandaan po natin, pag ito yung meron ka, it replace God's purpose sa buhay natin. Pangatlong P, distraction of profits. Ayan. Alam ko, makaka-relate kayo dito. Okay? Sino mahilig sa investment? Okay? Kita. Kailangan kumita. Lalo na yung mabilis ang kita. Anong nangyari? Di talo sa dulo. Iyak tayo. Tama po. Kasi nga, wala tayong wisdom. Kung sa bangko nga, nagbibigay lang ng maliit na interest sa pera mo. Tama po. Sa bangko pa, nagbibigay ng 3% interest sa pera mo. Hindi naman, di ba? Pero sumusuong ka sa nagbibigay ng 100%, 80%, 88%. Nasa una, bibigyan ka. Siyempre, dahil nakuha niya na yung loob mo, lalakihan mo naman. Yung pala, scam. Hindi mo nakuha yung puhunan mo, iyak ka ngayon. Tama. Kasi yung wisdom, ang bangko nagbibigay lang, that is 1%. Di ba? Yung nga 3% eh. Ang hirap pa eh. Profit, kita. Pag nag-out focus po tayo, mga minamahal, kung yun lang after mo,
yung kita, aba, mababago yung tinatawag na pananaw mo. May nakita nga po ako, totoong buhay po ito. Una, sipag-sipag sa gawain, lahat ng gawain, tulong dito, sama doon, active sa pagdadala ng mga bisita. Then eventually, maya-maya, nagbago. Ano? Nagkaroon ng negosyo. So, sasabihin sa'yo, hindi na po ako makakasimba. Paghapon, pwede po ba? Umaga na lang. Where in fact, nasa kanya na lahat yung power to dictate. Yung tinatawag na dapat niyang gawin bilang isang mananampalataya. Lahat ng activity nandito siya. Pero ang nangyari, distracted sa profit. Sayang eh, yung kita. Hindi niyo ba alam na mas malaki dapat ang kikitain mo kapag ang Panginoon yung inuuna mo? Sino po ba ang nagbibless ng negosyo? Ang Diyos. Pag inuna mo kaya siya, kakalimutan ka kaya niya to bless? Hindi. Hindi sinungaling ang Panginoon sa kanyang mga pangako sa atin. Profits, kita. Kaya sabi ng Bible sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Pipili ka. Ako'y natutuwa yung taga-ilang barangay sa Taguig. Alam niyo po ba, mayroong mga negosyante doon nang ba't nandito po kayo? Di ba may negosyo po kayo? Ba't iniiwan nyo? Di ba dapat nandun kayo nagtitinda? Eto mga bagong member. Iniiwan yung Taguig. There are some sa Taguig na kung saan may tindahan pero kinuklose po nila para magsimba. Imagine mo yun. Tingnan mo yung focus. Ang ganda ng focus. At hindi ako magtataka na darating pa noon, i-bless niya yung tinatawag na negosyo na meron siya. Huwag lang siyang magbabago. So sabi ng Panginoon, you cannot serve both God and money. Tandaan po natin, financial gain should never be the primary focus of my life. Hindi naman sabi nating masama. Kaya lang, saan mo ba ilalagak yung belief system mo na mas maganda sa iniisip mo sa ngayon? Number 4, the distraction of possessions. Yung mga ari-arian. Meron yan. Sino yung mayayaman dito sa atin? Na hindi mo maiiwan-iwan yung bahay mo kasi ang dami kang kayamanan sa bahay. Hindi ka makapagsimba kasi wala yung katulong mo nag-leave. So ngayon, dahil wala yung katulong mo, ikaw ngayon yung tatao. Kasi wala nga. Ang tanong dito, sino ba mas magaling mag-ingat ng kayamanan mo? Ang Diyos o ikaw? Kahit nandyan ka, di ba? Lolooban ka pag hindi iningatan ng Diyos yan. At kalimitan, even yung life, kinukuha po nila. Tandaan po natin when success, yung verse, Luke chapter 12, verse 15. Anong sabi dyan? And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Sinabi niya sa kanila, mga masid kayo at kayo'y mga ingat sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay na ito ay hindi sa kasaganaan ang mga bagay na tinatangkilik natin. Hindi lang po yan. When success is measured by what I own, my energy is spent maintaining things instead of pursuing God's mission. Kung yan ang gusto lang natin.
Hindi mo magagawa yan kasi occupied ka ng tinatawag na ari-ariano, baka mawala, baka manakaw. Ano ho? So ito yung mga ilang distractions na meron tayo. Kung ang nais po natin to fulfill the calling God has given me, I must be willing to live differently. From the time na-save ka, iba na yung buhay mo. Tandaan po natin, Kristiyano po tayo. Merong isa pong kapatid po natin. Eh di, alam mo naman, bagbago talaga. Siyempre, maraming kailangan pa siya matutunan. Ano ho? Dahil nga bago, hindi yung dating ginagawa niya, yun ang ginagawa niya. Tapos ang problema nito, meron kaming Bible study sa bahay nila. Bible study kami. Pero, pagdating sa tinatawag na problema, iba yung way niya. So, patayan tayo dito eh. Yung mga ganon, yung parang mga kanto-kantong ganyan. Sabi sa kanya, kinento sa akin, Brad, sabi ko sa'yo, tandaan mo, member ka na ng church. Mananampalataya ka na. Meron tayong Bible study sa bahay niyo. Alam nila yan. Alam dun sa gwardiya. Nagre-register ako doon. Sir, saan po kayo pupunta? Kay kapatid na ganito po. Ano pong gagawin niyo? Bible study po. Bigay ID. Then, pagkatapos, uwi ka, sign out. Kukunin mo na yung ID mo. Diba? Sabi ko sa kanya, di ba ang plano natin, maakay lahat nandito sa paligid natin? Opo. Ano kaya pwede natin gawin? Para yung tao na sabi mo sumalbahe sa'yo, pero nag-response ka rin ng salbahe, maayos natin. Sabi ko sa kanya, set ka ng date. Set ka ng date, pupuntahan natin yan. Sabi ko sa kanya, kakausapin natin, humingi ka ng pasensya. Sir, tama ako eh. So, siguro malaking challenge sa kanya yon. Napupuntahan namin yung hanggang ngayon po ipag-pray nyo, naghihintay po ako sa kanya. Napupuntahan namin, yung sabi natin, nagawa niya ng sama ng loob. No? Kasi may Bible, alam nila, may Bible study kami dun eh. Kung yun ang kilos niya, every time may problema, paano natin nakakain sila? Di ba? Maral ang tao hindi nagbabasa ng Bible. Pero ano po ba, binabasa yung buhay natin? Tinitingnan nila anong mahalaga sa atin. Ang mahalaga, popularity. Mahalaga ba sa yung pleasure? Mas mahalaga ba yan? Possessions? Profits? Tinitingnan nila yan. Nakikita ka everyday sa buhay mo. Tinitingnan nila paano ka magsalita. Paano ka makitungo sa kapwa mo. Nakikita po nila yan. Pag na-out of focus ka sa best of God, magiging walang iya ka rin. Katulad ka pa rin nila. Hindi ka nagbago. So may mga distractions. At nawa po, itong mga distraction natin ay makita natin yung sarili natin. Makita natin. Itong mga bagay ba nito ay nahadlangan ako para magkukuha yung God's best. Para makuha po natin yan, kailangan mapaglabanan natin yung mga distractions sa buhay natin. Kailangan po natin yan. So, kailangan natin God's wisdom. Get wisdom. Karunungan. Ang kailangan natin? The most important priority is not success, comfort, or approval, but a growing relationship with Jesus Christ. Kumusta na po yung relasyon mo sa Panginoon? Since the day na-save ka. Nagiging sweeter as the days go by. Ba siya?
O kaya, yung relasyon mo sa Panginoong Kristo na natagpuan mo, every day with Jesus is sweeter than the day before. Sweeter ba? O hindi? Nagiging ang tawag nun? Basta hindi siya sweet. Anong tawag nun yung opposite nun? Bitter. Sour. Laging nakaganon ang noo. Di ba? Ang daming pileges nakikita, laging nakaganon. Di ba? Ikaw na naman. Eto na naman ginawa mo. Okay. So, kailangan yung relationship natin sa Panginoon ay lumago. Kapag sinabi nating lumalago, para doon sa maliliit, para maintindihan nyo, kung ikay grade 1 nung isang taon, dapat grade 2 ka na ngayon. Kung isang taon ay tapos ka na sa high school, junior high, dapat nasa senior high ka na ngayon. Kung isang taon ay senior high ka na, nagtapos ka na, dapat nasa college ka na. Ano yun? Growth. May paglago. Ano ho? May paglago. Para maintindihan lang po natin lahat. So para mangyari yan, itong mga distraction na meron tayo, ay matulungan tayo. Get wisdom. Kailangan natin ng karunungan mula sa Panginoon. Ang tanong, how not to be distracted? Number 1, draw near to God so I can hear His wisdom. Draw near to God so I can hear His wisdom. Ano kayong best na pwedeng gawin natin na yung nagsasalita ay talagang naintindihan natin, naririnig natin yung sinasabi niya? Yung nasa ibang ibayo ka o yung nandito, malapit ka sa kanya? Pag malayo, normal lang, pasigaw yan. Para sa amin, pag kumain, kasi trabaho muna, pag malayong lugar, taniman, sasabihin natin, mangantayon! Yan. Diba? Tanghalian na. Mangantayon, nagawid tayon, mangantayon. Lalakasan ko yung boses ko. Para ano? Marinig niya. Tama po. So the best place na kung saan para marinig natin, lapit tayo, lumapit tayo. Makita? Yung mga medyo may problema rito, di ba? Si Sir Moring, nakaka-relate yan, di ba? Ano sinabi mo, kapatid? Ano po ito po? Ano po? Ano po sinabi niyo? Bakit? Bakit lumalapit siya? Hindi niya marinig eh. So, ang dapat niyang gawin, lumapit. Di ba, Sir Moring? Lapit siya. Hindi niya naintindihan. Draw near. Para marinig mo yung sinasabi. Kasi pag malayo ka, meron nga ang lapit na, pero yung puso niya layo. Napapakinggan na niya. Ano? Pero pag malayo, yung attention mo, wala po doon, ay di nga po natin maririnig. Proverbs 2:6. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. Maraming nagsasabi, I want to trust God. Pero ayaw kong pakinggan siya. Pwede po ba yun? In what? Saan mo siya pinagtitiwalaan? Ayaw mo naman siya pakinggan. Tama po. Often the problem is not that God is silent. It is that our minds are too full. Talagang puno-puno na. Imagine mo yung tubig, isang baso ng tubig, punong-puno, kahit kargahan mo yan, tapon lang yan. Natatapon lang po yan. When our thoughts are crowded with worries, noise, and distraction, it becomes difficult to recognize God's voice. Di ba po? Pag puro sigaw, ingay, hindi mo maintindihan po yan. To hear God, we must draw near to God. Lapit ka. I remember one time na pasyal ako dun sa lola ko. Taniman ng mga bawang sibuyas. Mahilig po ako nung bata ako nung makinig ng radyo ba?
Yung drama. Hilig ko po yan, drama. So, patulog na kami gabi. Okay. Sabi nung lola ko, Edgar, patay, patay mo na yung radyo. Siyempre, dahil gusto pa makinig, pipihit ko ng medyo ilo-lower ko siya. Edgar, yung radyo, patayin mo na. Sabi ko, ang hina na to, naririnig pa. Dikit na yung, di ba, yung transistor radyo, nakaganon na. Dinig pa rin ng matanda. Kaya hindi pa ako naniniwala yung mga nagkakaedad, bingi. Hindi pa ako naniniwala dyan. Biro mo, nakaganon na. Kung ito yung transistor radio, nakaganon na. Dinig niya pa rin. Bakit ko naman dinidikit? Gusto ko maintindihan. Yung drama. Yung kwento ng drama. Ganon din sa Panginoon. Kaya ilapit mo yung tengang mo hanggang sa maging klarado yung tinatawag na sinasabi niya sa atin. Kaya naman po tayo nagkakamali kasi nga hindi klaro sa atin yung gusto ng Diyos sa'yo, sa buhay mo. Ang mas klaro sa'yo, yung gusto natin. Tama po? Sarili po natin yung ating inuuna. Hearing Him requires intentional closeness. Kailangan malapit po. It means creating space, getting alone with Him, and choosing quiet over constant noise. Tandaan po natin, God often speak not in chaos, but in stillness. Naranasan niyo po meron kayong conversation, galit kayo parehas. Anong ginagawa ng arbiter? Yung taga-payapa. Ano sabi niya? Nak, kalma ka lang. Kalma ka lang. Mamaya tatanong niya, anak, ready ka na ba para makipag-usap? Di ba ganun ang ginagawa natin? Kailangan kumalma. At entong siya, pakinggan mo ano yung sinasabi. Kalma. Kasi hindi mapapakinggan yung voice ng Panginoon. Sa Psalm 46 verse 10, ang sabi, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted on the earth. Be still. Kalma ka lang. Pagpayapa ka na, dun, mag-uusap na. Tama po. Doon lang nag-uusap. Pero pag parehas na high blood yan, ay wala. Wala pong maya. Kailangan parehas. Kalma parehas. Para magkakaintindihan. Ganon din sa kalooban ng Panginoon sa atin. This means slowing down, sitting quietly before the Lord, and giving Him our full attention. Napaka-importante sa bawat ginagawa pa natin, full attention sa ginagawa natin. Hindi mo pwedeng isang tabi yung katotohanan po na yan, na kailangan yung full attention natin. When we are still, our hearts become sensitive to His leading. Kaya makikita mo na, ito pala yung gusto ng Diyos sa akin. Mapipili mo, ito pala, mas maganda pala to. Tandaan po natin, take time to sit alone with your Bible and pray. God, is there anything you want me to say? So, ang tanong dito, kumusta na po yung ating quiet time? Ayan. May quiet time pa ba tayo sa family, as individual, a time para sa Panginoon? Ang ating pastor ay tinuturuan po tayo nito. Na bawat pamilya ay mayroon tinatawag na quiet time. Even bawat siya sa atin, quiet. May panahon ka para sa Panginoon. Magbasa, aralin yung salita ng Panginoon, at hanapin mo yung tinatawag na, Lord, ano ba yung mga bagay na gusto mong sabihin sa akin ngayon, sa inyong salita? Yun ang hanapin po natin. Yung gusto ng Diyos. Hindi yung, ito, mapapakinabangan ko to. Hindi ganun. Okay? Diba?
Hanapin, Lord, ano ba yung gusto mo? Alam natin lahat ng Word of God na meron po tayo, mapapakinabangan yan. Read and hear the preaching of His Word, then apply. Ito napaka-importante, kinakapit natin. When we have heard, learned, and speak honestly to Him about what is in your heart. Kasi yun yung time na maibubulalas mo lahat ng gusto mo sa Panginoon. Kung meron kang time para sa Panginoon. Listening to God is not complicated. It is a relational. So, kumusta po yung ating relasyon sa ating Panginoon? Gumaganda po ba? Tumatamis po ba? Naging mabuti po ba? It is spending unhurried time with Him. So, minsan tayo, parang nagmamadali na lang po tayo. Minsan. Lalo pag marami ka nang ginagawa. Ano pong sabi ng God promised that when we seek Him, He will give us wisdom to hear and understand His voice. Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge. Tandaan po natin, God is not withholding guidance. Gusto nga, turuan tayo eh. Laging turo. Ang problema natin, ayaw po natin paturo. Ayaw nating patubayan. Alam mo, yan ang gustong-gusto ng Panginoon eh. Lapit ka sa Kanya. Lord, ano ba gusto mong gawin ko? Tulungan mo po ako. Gustong-gusto ng Diyos na tayo gabayan. God is not withholding guidance. He delights in giving wisdom to those who seek Him with a sincere heart. When we quiet our minds and draw close to God, He gives clarity. Kailangan ka lang magmadali. Hanapin mo, Lord, ano ba yung gusto mo rito? Nagbibigay siya ng direction and understanding. Dahil close kayo, He helped us recognize His voice and give us the grace to obey what He says. So yun ang importante sa atin. Kailangan para marinig mo yung gusto ng Diyos, sabihin sa'yo, kailangan lumapit po tayo. Yan po yung una. Number 2, how not to be distracted. Stay focused in Christ, on Christ, to remain aligned what matters most. Proverbs chapter 4 verse 20 to 21. Nais ko nga basahin po ng ladies yung Proverbs chapter 4 verse 20. Proverbs 4:21, men. At sabay-sabay po tayo sa Proverbs 4:22. Okay. Ladies, read. Men, as, keep them in the midst of thine heart. Lahat po tayo. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Di ba ang ganda ng talata na yan? My son, attend to my voice. Incline thine ear unto my saying. Pakinggan mo yung aking sinasabi. Wala po tayong, kung gusto natin na maganda yung kinabukasan natin, makuha natin yung God's best, abay matutunan po natin yung Word of God. Marunong po tayo yung pangdinig natin, yung pakinig natin sa kanyang sinasabi. At sabi niya verse 21, and let them not depart from thine eyes. Para dito mo ilalagay. Okay? Sa iyong eyes. Keep them in the midst of thine heart. Sa gitna, nasa sentro. For they are life. Buhay. Pag may buhay, may kasiglahan yan. Pag may buhay, meron tayong pag-asa dyan. Ano ho? One of the common pitfalls we face as we pursue God's purpose for our lives is the temptation
to take shortcuts. Ayan. Shortcuts. Ito, maganda to na pag-usapan natin. At nawa po ay may deliver kong maganda po ito. Itong shortcut na ito. Ano, sa bawat isa. Tandaan po natin, we should be determined not to take any shortcuts in life. Because God's word keeps my heart, my direction, my purpose on track. Shortcuts often appealing because they promise faster result with less effort. Di ba yung ganun? Not all shortcuts ay parang bad. Ano? Pero pagdating sa ilan nating didistas, pag ito yung ginawa mo, it will drain us sa tinatawag na focus natin sa ating Panginoon. Ano? Ayan. Ano ba yung mga shortcuts na ginagawa po natin? Number 1, moral shortcuts that compromise integrity. Ano? So, napaka-importante na kailangan maintindihan natin. Maganda yung meron tayong mabuting asal. Pero kapag ito ay sinusukuan mo na, at dumarating na yung tinatawag na you compromise, ang tawag po diyan ay moral shortcuts. Ano? Pero alam niyo po itong integrity. Kapag sinabi nating moral, ito yung pang-personal na belief mo, pang-personal. Na minsan yung belief mo, nababago. Lalo pag yung merong pangarap, ano, yung kino-compromise natin. So, tingnan natin yung mga paano natin maintindihan to. Moral shortcuts. Kapag natin moral shortcuts, ang halimbawa po nito ay yung mahilig tayong magpalusot. Inventing lies to fake emergencies. Narasan nyo na po yan? Nag-invent kayo ng lies. Halimbawa, ay traffic po, kaya late po ako. Ano ba? Moral shortcut po yan. Lalo pag sick leave, ayaw nating maparusahan dun sa parusa pag hindi ka pumasok. Anong ginagawa natin? Nagpapail tayo ng sick leave. Sir, di pa ako napasok kasi nilagnat po ako. Pero ang totoo, hindi ka naman nilagnat. Moral shortcut po yan. Yung iba, padulas, naglalagay. Halimbawa po niyan is offering money to a traffic enforcer. Ayan. Meron ba rito? Pag nahuli ka, nako po, para hindi ka uliin, hindi ka tikitan, lagay ka na lang. Ano ho? Wag po natin gagawin po yan. Moral shortcut po yan. Walang integridad po yan. Kino-compromise po natin yung moral, yung ating integrity. Yung iba naman, nagbibigay ng tinatawag na regalo. Arreglo, I mean. Fixer. Sinusubukan ng mga fixer. Ano, bypassing standard ethical procedure in favor of an under-the-table deal, such as asking a school principal to change a failing grade through a favor instead of actual academic work. Ano, sige, pasado ka na. Di ba? Kasi nasuhulan eh. Tama ba? Moral shortcut po yan. Maganda na natapos ka, wala kang nilabag na bagay. Hindi ka nangodigo. Hindi ka
gumawa ng kodigo mo, inilagay mo rito sa paa mo, pagkatapos nahuli ka. Ano? Ginawa ko po yan nung high school po ako. Nag-shortcut po ako. Ano nangyari? Hiyang-hiya ako. Bakit? Nagsisimba ako sa Redeemed Baptist Church. Yung unang pumasok sa akin nung nahuli po ako. Kasi gusto kong pumasa. Hindi ako ready sa exam namin. Ano pa? Kaplastikan, hypocrisy. Pretending to support a college boss or a friend to their face while stabbing them in the back to secure a promotion. Di ba? Akala niya, sinusuportahan mo siya, yung pala, di ba? Sinasalaksak ka na sa likod. Di ba? Moral shortcut po yan. At isa po rito ay yung palakasan. Di ba maganda? Nakamit mo isang bagay, talagang deserve mo. Di ba? May integridad po doon. Minsan, tayo ay napapasok sa ganito, yung palakasan. Using personal connection or political ties rather than merit and proper rules. Yan ang problema. Yung iba naman, para makakuha ng tinatawag na kontrata, alam nyo na, flood control. Okay? Di ba? Alam nyo na. Palakasan po yan, makakuha ng kontrata. Bakit? Gusto pong kumita eh. Pero naisasantabi yung tinatawag na integrity. Kino-compromise po natin. Yung mabuting asal at kagandang asal na meron po tayo. Number 2, ethical shortcuts. Ano naman to ethical shortcuts? That justify dishonesty. Mali ka na, gina-justify mo pa. Nagpapalusot pa tayo. Ano ho? Why? One of my example na pwede nating makita ay yung tinatawag na for the greater good. Kaya naman ginawa ko yan, for the greater good. Ano ibig sabihin yan? Lying or breaking the rules is justified because they ultimately outcome help from people than it hurts. It harms, di ba? Mas kokonti yung tinatawag na maapektuhan, masasaktan. Pero shortcut po yan. Ethical shortcut po ang tawag po yan. So yan yung mga kaisipan na meron po sila. Yung iba naman, ito yung kaisipan nila. Lesser of two evils. Dishonesty is framed as the only option to prevent a catastrophic or deeply unfair event. Kaya ang ginagawa nila, piliin na lang natin yung less evil. Pero ethical shortcut po yan. Yung iba naman, yung tinatawag na victim crime. Ano ba to? The rule breaker convinces themselves that no one is actually getting hurt by the dishonesty. Ethical shortcut ang tawag po dyan. Yung iba naman, dishonesty is normalized as a mandatory tool for survival. Kailangan mag-survive eh. You know? Kaya sino-shortcut nila. So yan po yun, yung shortcuts. Una, moral shortcuts, ethical shortcuts. Yung iba naman ay biktima ng tinatawag na financial shortcuts. Unahin mo muna natin spiritual shortcuts. Ayan. Una, spiritual shortcuts.
that avoid discipline and obedience. Ano kaya naman to? Ano? That avoid discipline. Kasi spiritual eh. Paano spiritual thing eh? Paano yung shortcuts? That avoid discipline and obedience. Ito po yan. Tingnan natin yung mga ilang example. Yung common example. Instead, ito yon. Instead of engaging in personal scripture study or prayer, personal po ito. Nag-aaral ka, nananalangin ka, and some rely entirely on pastors, gurus, or podcasts to feed them, hoping a teacher spiritual depth will passively transfer to them. Imbes na nag-aaral ka personally, inasa mo na sa iba. Ano? Spiritual shortcut po yan. Na siya yung magpipid sa'yo. Ito yung ginagawa mo. Di ba tayo tinuturuan ng pastor, mag-aral tayo ng Word of God. Check natin ano yung dapat nating ginagawa. Spiritual shortcuts. Ito naman yung dun sa performance. Gustong-gusto nila yung performance rather than yung transformation. Sila, they engaging in highly visible religious duties. Kikita mo dyan. Tapat-tapat dun para, tapat naman na natin kapatid natin to. Ginagawa niya to, gawa dito, gawa doon. Ano? Engaging in highly visible religious duties. Tulad ng prayer, nandyan siya, and excessive giving. Talagang pag-giving, no question. To appear righteous, yun lang. While harboring toxic character traits. Ano yung mga toxic character traits? Gossip, pride, unforgiving. Nakikita mo nandiyan. Alam niya na may problema, pero ini-ignore niya yan. Participate na lang ako dito. Mawawala din yan. Hindi mawawala yan hanggat hindi mo hinarap. Yung pagiging gossiper natin, pagiging marites natin, hanggat di mo hinarap yan, itinatama yan, nandyan pa rin yan. Toxic po yan na kailangan nating iwasan. Unforgiving. Ang tapat, kikita ka sa lahat. Kumusta naman yung relasyon mo sa kapatid mo? May samahan ka ng loob. Sige, mawawala din yan. Focus lang ako dito sa ginagawa ko. Pero alam ko, deep in your heart, may kulang. Hindi ka makapag-perform ng mabuti sa gawain kasi nga, meron dyan sa loob mo na hindi mo sinesettle. Akala mo okay lang. Mawawala din yan. Hindi, nandyan pa rin hanggat hindi mo isisettle. Pag sinetle mo, mawawala yan. Are you following? Nasusundan nyo pa yung sinasabi ko? Shortcuts, hindi makakatulong po sa'yo yan. Hanggat hindi mo hinaharap yan, nandyan pa rin yan. Na gumagambala sa'yo. So, kailangan nating bigyan ng pansin niya. Spiritual shortcuts po yan. Oo, busy-busy ka. Kaya kami ni Sir Dante, saan si Sir Dante? Every time magkikita kami niyan, meron siyang ginagawa, sasabihin ko sa kanya, nagkukunwari ka na naman. Sipag-sipag mo, kukunwari ka. Mamaya, andun na naman siya. Talagang, ang galing ng pagkukunwari mo. Pag naman nakita niya, nagkukunwari ka rin ah. Hindi, ginagaya lang kita. Bakit namin ginagawa yun? To check. Pag gumagawa ba ako sa Panginoon, nagkukunwari ba ako? Ginagawa ko lang ba yun kasi wala akong magawa? Is to check yung attitude ko. Chinecheck ko yung puso ko. Ito ginagawa ko pa sa Panginoon? O ginagawa ko na lang basta?
Kaya nakatulong sa akin yun. Kaya ngayon nagkukunwari pa rin ako. Kasi very helpful eh. Ano yung pagkukunwari, tama. Naitatama. Ano? To check, kumusta na ba ako? Kumusta na ba yung paglilingkod ko sa Panginoon? Tama pa ba? Tama. Di ba, naalala nyo, meron tayong sinasabi dati, attitude check. Tama po. Sino nakaabot nun? Pag meron kang ginagawa, attitude check. Attitude check. Laging ganun. Ano ba yung ginagawa? Attitude check. Kumusta ka na ngayon? Attitude check. Chine-check. Lagi. Tama? Is, kaya lang, shortcuts ang gusto natin. Minsan. Pero tandaan po natin, pag pinipik po natin yung ginagawa po natin, wala pong magandang resulta po yan. Iba naman, quick fix. Yan. Ano to? Resorting to manifestation techniques or reciting positive affirmation to instantly bypass facing personal sin, grief, or the necessary process of repentance. Nilalaktawan natin to. Nagawa tayo ng sarili nating pamamaraan. Check po natin. Kumusta na yung spiritual growth natin? Papunta ba dun sa tinatawag na God's best? O kailangan babalik ka ulit para iaayos mo yun? Maganda yung, sabi ko nandun sa mga estudyante, ba't pumapasok ka pa? Di ba? Graduation na, tapos na graduation, ba't pumapasok ka pa? Hindi ka ba naiinggit dun sa mga kasama mo, hindi na pumapasok, nag-enjoy na? Ikaw nandito, papakahirap pa mag-aral. Di ba, brother Wayne? Nag-enjoy ng iba, pumapasok ka pa. Wala, sayang. Nagbabakasyon ng iba, ikaw nandun pa sa school. Kasi nga, hindi na, yung focus natin, hindi na yung mga importante. Napapabayaan na po natin. Spiritual shortcuts. Ayun, malapit na. Financial shortcuts. Ano yan? That prioritize gain over faithfulness. Puro kita. Pero napababayaan mo na yung tinatawag na pagtatapat mo sa Panginoon. Puro trabaho na lang. Wala ka ng time sa Panginoon. Ang isa pa na shortcuts, ito yung relational shortcuts. That bypass love, patience, and forgiveness. Alam niyo po, ang mag-asawa madali lang eh. Madali lang. Nakita mo, gusto ka niya, kasal na. Pero ang tanong, na-establish niyo ba yung pagkilala sa bawat isa? Na-establish niyo ba yung relationship? Ano nangyayari? Bandang dulo sira eh. Kasi nga, hindi ka duman sa process ng tinatawag na pagmamahalan. Tama? Hindi mo naranasan. Ano nangyari? Pag may problema, di kalasan. Kasi nga, hindi nyo in-establish. Bago kayo'y magsama. Meron ako nakitang ganyan. Ito yung magiging asawa ko. Oo. Kakasal kami sa ganyan. Sabi, di mo kilala yan ha. Kinasal. Sama lang saglit, mamaya wala na. Why? Hindi dumaan sa process. Basta nagkita lang, nagkakindatan lang, okay na. Yun na yun. Sige, sama na tayo. Hindi po yan.
So, nandun po tayo sa tinatawag na relation shortcuts. Kailan makita mo yung love? Di ba napakasarap ng maramdaman, may iniirog ka, may minamahal ka. You enjoying loving that person. Tama? Na nagbibigay ng ngiti sa'yo. Na pag naalala mo siya, Lord, sana siya na. Kaso iba yung gusto. Iba yung, di ba? Iba yung minamahal. Yun lang. Di ba? Walang love, walang patience, walang forgiveness. While they may seem harmless at first, they eventually distract us from what God truly wants to accomplish in our lives. Over time, shortcuts begin to drain us. They consume our time, pinapahina niya tayo, kinokonsume niya yung spiritual focus po natin, sinasayang yung energy natin, and diminish the creativity God has placed within us. Basta matapos lang, okay na yan. Yung dating creativity mo, paano ka gumawa, nawawala na. Di ba dapat, nagumpisa ka, ang galing-galing mo, di ba dapat lalo pa panggalingan? Yung ginagawa mo. Hindi yung binabawasan mo. Hindi, okay na to. Magawa lang. Ano ho? God's word, importante ito sa atin. What looks like an easier path often becomes a heavier burden. Shortcuts are always short-sighted. Maiksi po yan. Lalo pag sa investment, pag short-sighted ka, talo ka dyan. Gusto mo yung mabilisang kita? Bandang dulo, iyak tayo. God does not want us to live focus only on what is immediate in front of us. Instead, He calls us to lift our eyes and see life from His perspective. Ano po? From His perspective. Iyong perspektibo ba? Or His perspective? Dapat yung perspektibo ng Panginoon. Doon tayo. Ano? Kaya sabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. So ito yung nais ng gawin natin. I-focus natin. When we focus on Christ, we stay aligned with what truly matters. Kasi naka-align ka eh. Pag hindi, iba yung masusundan mo. Iba yung gagawin natin. When we focus on Christ, we stay aligned with what truly matters. Ang tanong, ano ba mahalaga sa'yo? Ano yung binibigyan ng halaga? Ano yung binavalue mo? Hayaan mo ng Word of God penetrates deep into your hearts. For they bring life to those who find them and healing to their whole body. Kagaya ng text na meron po tayo sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22. When we allow God's word to sink deep in our hearts, it guards our choices, it shapes our decisions, and it keeps us walking the path God designed for us. Bilang isang mananampalataya po ang nais ng Diyos sa atin. Draw near to God so I can hear His word, wisdom. Stay focused on Christ to remain aligned with what matters most. Number 3, invest in God's work, God's mission, and God's kingdom as a fellow helper of the truth. Sabi ng John chapter
1 verse 8. Ang sabi po diyan, wherefore, ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth. So tayo po, bilang simbahan, isa sa ginagawa ng ating pastor at pinapakita sa atin ay maging fellow helpers tayo sa mga gawain. Merong local, meron tayong tinatawag na sa labas. Na support. Yung ating pong pinapadala na mga, yung kinocommit nyo na para sa mission, napupunta po talaga yan. Ito'y tumutulong doon sa mga misyonary na pupunta sa iba-ibang lugar. Local o international. Tulad po dito, meron po tayong isang pastor dito na missionary. Ay, isa po yan sa tinatawag na sinusuportahan po ng ating gawain. God desired that we use portion of what He has entrusted to us to take the good news of Jesus Christ to the world. So, kailan makabahagi po tayo? Every time we use our resources to help someone come to Christ, we are making an eternal investment. Money may be temporary, but what it can accomplish for God's kingdom lasts forever. So gamitin natin yung tinatawag na meron po tayo, yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na mga finances, ay makabahagi tayo sa itong mga gawain. Kaya sabi ng 3 John 1:8, that we might be fellow helpers to the truth. So nakakabahagi po tayo sa mga mission na meron po tayong sinusuportahan. When we support missions, we become partners in the work of the gospel. When we help someone go on a mission trip, give to missions, or support gospel workers, we are investing in what we can call God's Global Fund. So merong ABC, di ba? Na kung saan maraming mga missionary po pupunta po dyan. Para sa mga mission, mangaral sa iba-ibang sulok ng daigdig. At kailangan po natin na maging makabahagi sa kanila. Itong ginagawa po natin pagbibigay para sa gawain, the investment is not limited to foreign missionaries alone. It includes using your resources to help our friends, families, and even strangers hear about Jesus. Ako hindi ko po so we need to partner sa ating pastor. One time yung sinasabi ni pastor na, Brad, kilala ka daw nito, ikaw daw yung nag-aakay sa kanya. Kasi nakita ko kay pastor one time, kasama siya mapunta, nagwi-witness. Ang travel ko po kasi, pag nandun ako sa Cagayan, papunta ng Manila, that is around 12 hours. So yung one time na ginahaya ko si pastor, umupo ako sa likod para walang istorbo. So, yung katabi ko, so winitnessan ko po siya. Sabi ko, kung tinanong ko kung save na siya, hindi pa sigurado. So, doon sa likod, wini-witnessan po natin. So, pwede pa tayong maging fellow helpers ng ating pastor. Bawat isa sa atin. So, gamitin natin yung opportunity na yan. Na yung alam natin, kalooban ng Panginoon, na magbibigay natin direksyon para makuha yung God's best, ayun po yung gawin po natin. Sabi ng Luke 16:9, And I say unto you, make yourselves friends of the mammon and unrighteousness, that when you fail, they may receive you into everlasting habitation. Yung unrighteous po dito, ito yung ibig sabihin yung pera natin. Ano ang ibig sabihin yan? At pag naubos, sabi niya diyan, ginamit mo para suportahan yung mission, they may receive you sa everlasting habitat. Di ba isang napakagandang atmosphere kapag tayo ay lumisan na dito sa lupa? Pumunta na tayo sa
langit. At nung bago ka mapunta doon, talagang tumulong sa mission, gumawa, nag-help, nagbigay, nanalangin, that one day, pagdating mo doon, may magwe-welcome sa'yo. Siguro doon sa langit, dahil ikaw nag-suporta sa mission, nagbigay ka, magugulat ka na lang. Alam mo, dahil sa binigay nyo, nakakilala ako sa iyo, sa Panginoon. Sa langit, maraming surprises. Kung ano yung naabot nung tinatawag na pagiging partner natin sa gawain. Imagine yung tinatawag na sa heaven ka being welcomed by people who say, "Thank you for investing in me. I'm in heaven because you cared." You bought me a Bible. You helped me attend a life-changing event. Kayong ating mga pagdadalang bisita. So malapit na po yung ating anniversary. Nag-start na po ang Malibay 1 at saka Taguig na nagdadala ng mga bisita every Sunday. Naobserbahan ko po yan kasi bantay po ako ng umaga pag Sunday. Bawat dumarating na, uy, may bisita. May dumarating may bisita. Sabi ko, kumusta naman kaya yung Malibay 4? Na paano ako kagad, Sir Bon? Kumusta naman kaya kami? Kailan kami mag-uumpisa? Pagdadala ng mga bisita. Kaya Malibay 4. Pahamon tayo sa mga grupong ganyan. Kasi nga, they fellow helpers sa gawain. Nagdadala sila ng mga bisita. So, kailangan natin maging maalala na, uy, member ako ng church. Dapat magamit ako sa paghayag ng ebanghelyo. Others may say you supported mission to a place you and never been. Because of your giving, I came to know Christ. Tandaan po natin dito, helping people find Jesus is the highest and best use of our money. That is why God calls us to give. Not reluctantly, but cheerfully. So, pag masama mo pagbibigay, ayusin po natin yan. Kasi ang cheerful giving brings joy. Dapat masaya ka. It brings freedom and purpose. It reminds us that we are not owners but stewards of what God has placed in our hand. Naniwala po ba kayo na we are God's stewards? Pag naniwala ka dyan, hindi mahirap sa'yo magbigay. Kasi katiwala lang tayo Hindi naman atin yan. Kaya ibigay natin kung kanino talaga belong. When we give with the highest heart, God multiplies our impact and deepens our joy. So gusto kong maranasan po yan. Kaya tayo pa ay nagsisikap dun sa area natin na mag-apot ng maraming kaluluwa. God also calls us to honor Him through our giving in worship. Tingnan natin Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Hindi ka makakalimutan ng Panginoon pag ikay nagbigay. Naging partner ka sa gawain. May blessing po pag tayo nagbigay. Tithing and giving are first fruits. Tandaan po natin, are acts of worship. Ang tanong kailangan ba ng Diyos yung money natin? Hindi po. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Kundi ang desire niya yung puso natin. Nahanapin natin yung kalooban ng Panginoon. Giving is one of the clearest way na sasabihin natin, God, mahal kita. Magtitiwala ako sa iyo. You come first in my life. Ikaw yung pangunahin sa buhay ko. Papakitain. Yan ang pinapakita pag nagbibigay ka. Mahal mo ang Panginoon. Nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi yung, mababawasan na naman yung kinita ko. Hindi.
Dadagdagan nga, sabi ng verse 30, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with you. May blessing, mga minamahal. Ano yan? God's best. Before investing anything else, tandaan po natin to. I-ask mo to. Sa sarili mo. Saan ko ba dadalhin yung pera na to? Saan ko ba i-invest? Bakit sa God's work may lalagay? Because whenever our money goes, our hearts follows. Di ba alam natin yung talata Matthew 6:21? Nang sabi doon, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung ano yung mahalaga sa'yo, makikita doon yung puso mo. Kung mahalaga, makipag-partner sa gawain, mahalaga yung kaluluwa, abay, hindi mahirap sa'yo para ibigay po yan. Tandaan po natin to lagi. Our spending reveals our priorities and values. Ano yung mahalaga sa'yo? Ano yung pangunahin sa buhay mo? Every time meron ka. Yung spending po natin yan, makikita ano yung priority natin. Ano yung mahalaga sa atin? Ang Panginoon kaya o iba? Gawain ng Panginoon o iba ang mahalaga? Pag tayo mananampalataya, dapat yung Panginoon po natin. So take time to look at your gastos or credit card statement. Saan ba napupunta yan? Sa gawain, pakipag-partner, pag yan ang nakita, to God be the glory. So what they reveal about where your heart is today. More importantly, where do you want your hearts to be? Saan mo gusto? Distraction? O yung God's best? Put your money here in God's word. God's mission and God's kingdom. Pag masaya yung dating pagbibigay at matapat po tayo dyan, ibig sabihin yan, we partner with God, bless others, and store up treasures that will last for eternity. Nasaan yung puso mo? Nasa gawain o nasa mga distraction? You want God best? Kailan natin dumapit sa Panginoon, pakinggan yung sinasabi niya. Get wisdom. Pangalawa, kailangan nating mag-focus. Pangatlo, we need to invest sa gawain ng Panginoon. So, don't be distracted. Get wisdom, get God's best. So, lahat po tayo tumayo, tayo na lang. O Diyos, maraming salamat sa salita mo. Ikaw nga pong magpala. Tulungan mo kaming lahat na masumpungan mo kami na we enjoy yung best mo para sa amin. Because natuto po kami, naging madunong po kami, inalaw namin ang sarili namin na magkaroon ng karunungan, pangunawa. At di namin hayaan ang sarili namin ma-distract. Tulungan mo nga po kami na mga anak mo. Habang kami ay tumatagal sa gawain mo, tulungan mo nga po kami na yung direction pa namin ay laging naka-align sa layunin mo sa aming buhay. Salamat po sa aming pastor, salamat po sa mensaheng kanya binigay sa amin. Tulungan mo kaming mga magkakapatid na sa buhay namin ay yung best mo ay siyang makuha po namin. Habang lahat ay nakapikit. Nakita mo yung sarili mo. Kumusta ang relasyon natin sa Panginoon? Nagugrupo tayo? O sino-short natin yung relasyon natin sa Panginoon? Kung meron ka gusto ilapit, lapit ka lang sa altar. Anuman po yan, ay dalahin po namin ay ang bagay na desisyon na gagawin mo ngayon ay tutulong sa iyo. Patungo dun sa God's best sa buhay mo.
O Diyos, salamat po sa oras nito. Ikaw nga po magpala. Sa mga salita mo namin tinanggap. Umasa po kami na ito ay makatulong sa amin, nagpaalala sa amin, to check nasaan nga ba kami. Nakalain pa ba kami dun sa naisin mo sa buhay po namin? O nandun na kami sa area na full of distraction? Lord, tulungan mo kami na ma-overcome po namin. Kailangan po namin na pakinggan ang salita mo. Kailangan po kami na maging focus. At kailangan po namin mag-invest sa inyong gawain. Salamat po. At nawa niyong pagpala ay inyong igawad sa bawat isa. Ito nga po, Diyos, ay aming dalangin sa matayos pangalan na Jesus. Amen.